Maganda lang kasi ang mga selection committee, iba-iba yung background nila. Even yung advertising agency partner namin, syempre nakikita nila yung marketability ng pelikula, lalong na sa mga commercial films. May audience ba yan? May manonood ba dyan? Yung mga ganung factor are well taken care of. Pero may mga bet ka bang entries na hindi nakapasok na more parang pinanghihinayangan mo? Naku! Sobrang dami. Sobrang dami. Actually sa nakalaan for social impact. Wow. So, pero hindi lang yun ang political films. Actually, maraming very political din mga mensahe na pelikula. Yung selection process nyo ba, nakikilala si the co-founder? Walang walang ano. Siyempre may representation. Nandito ako, nandun si Miss Ivy bilang part ng festival. At meron din kaming yung branding team namin nandun din. Kasi siyempre kinakailangan din namin yung marketability ng film. Kasi sayang mga pelikula kung walang mag-aas. So dapat ang programming mo very diverse also na dapat may mga magdadala talaga ng foot traffic sa festival. Kasi kung lahat art films, magiging very quiet siya. So for ano nang update sa mga pelikulang na-produce ng Cine Panalo when it comes to International Film Festival? Like, I'm just so happy na 5 wow. sa 7 pelikula namin got into Barcelona Asian Film Festival. Ang All Saints Day, nakapasok sa Minsk International Film Festival na isa sa pinakamalaki sa Europe. So, and then marami pang ibang mga pelikulang pumasok sa iba-iba. Yung Salon recently just got in Morocco. Wow. So that their films will become reality. Ito yung mga pangarap na pelikulang gagawin dito sa Cine Panalo. To all our amazing filmmakers, we're truly honored that you trusted us with your stories. On behalf of Pure Gold Cine Panalo, we're genuinely honored to have such an incredible group of finalists here today. Thank you for being here. Last film ko 2018 pa, so ano ba, 7 years, 8 years, so long time. Yung 7 years na yun, hindi yun, nagpahinga lang ako, nag-rest, nagbakasyon. Like 7 years na continuous na push, try talaga to make a film. Tapos finally, yay! Thank you! Thank you! Tungkol saan? Tungkol po siya sa 1,000 pesos. Tungkol siya sa dad na birthday ng anak niya, tapos he'll do everything para maging maganda, masaya yung birthday ng anak niya. So yun. Hello, Direct Chris, Selection Committee. Kinakabahan po ako. Pero maraming salamat po for the opportunity dahil magkakaroon ako ng chance na ilabas yung aming story na simpleng-simple lang naman. So, thank you po, Pure Gold. Mono no Aware is, ang ibig sabihin niya is the point and sadness of impermanent things. So, it's a film that will be shot in Japan. So, kaya ganun yung visual kay Elora kanina kasi yung character ko is a lonely death cleaner na OFW sa Japan. So, it's a story about life and death. Parang yun po. Something crazy like this. We're gonna be experimenting with a lot of different forms and a lot of different themes. And we're so excited to show you guys a story about love. In all its different forms, whether it's family, it's gay love, it's like all forms of love at its forefront. So, yeah, I'm very excited to share the whole concept with you guys very soon. Sinubukan nilang maglakad papuntang Maynila. So, hindi ko na sabihin kung ano yung dahilan. Kasi sobrang laking ano siya, spoiler alert. Maraming salamat. Hindi ko alam. Kinakabahan ako ngayon. Thank you so much, Pure Gold Cine Panalo Film Festival. And of course, Southern Lantern sa trust na binigay niyo sa akin. Grabe, sobrang thank you po sa opportunity na to. And yung kwento po ng Stuck on You ay tungkol kay Cheryl Bunga, isang raketera at hopeless romantic na manikurista na magtatanggal lang naman sana ng ingrown pero biglang makakakuha siya ng
racket na maging hitman. So yun, sa Japan din po yun isushoot. Joke lang. Dito lang po yun sa Pilipinas isushoot. Yun po. Salamat po. Una-una salamat po sa Pure Gold. Sa Sinipanalo, kasi pinapanalo niyo po yung mga kwentong katulad ng Multo. Sobrang daming kaba na nararamdaman kasi una kaba dahil yung mga 15 po na napili, sobrang galing po, mahuhusay po, lalo na yung 6, nung in-announce na yung 6, parang nandun na ako sa, halika na, umagsik na tayo. At pangalawa kaba kasi hindi ko po alam ano pong sasabihin ng mga tao sa pagkaka-include namin dito. Kung meron mang uling magdududa, sasabihin na puro lalaki na naman ang kasali, bahala na. Pangatlong kaba kasi andito po yung MTRCB, Charlie. Pero yung pang-apat na kaba ay, shit, kabaklaan po to. Kabaklaan. At ang simple lang po ng kwento ng Multo. Ang Multo, katulad po ng naging journey namin dito ay some stories refuse to die. At ang kwento nito ay tungkol lang sa kwento ng character ni Sasa na bago pa man niya masabi ang katagang I love you, namatay siya. Ang tanong niya, paano niya sasabihin yung I love you sa taong mahal na mahal niya kung multo na siya, tapos yung lalaki matatakutin. So yun lang po yung premise ng Multo. So bahala na po. General patronage sana, pero okay na rin po R13. Joke lang po. Maraming salamat po. Let's go!